So sa video ito ay maglalagay tayo ng mga emblem para dito kay Scarlett or sa ating Honda Click 150. Ano yung mga dapat nating malaman at tandaan bago tayo maglagay ng mga ito at kung paano yung tamang proseso ng pagdi-DIY ng pagdidikit nito. So sa mga recent video nga po natin ay napaganda na po natin yung kulay ni Scarlett natin. May video po tayo dyan. At bukod doon, nadagdagan na po natin siya ng mga maliliit na detalye katulad nito, at katulad ng mga yan, yung mga balls na yan. So ngayon naman, syempre para hindi maging plain yung kulay ni Scarlett or yung balat niya, dadagdagan po natin siya ng mga emblem. So ito, nabili po natin ito online at maglalagay na lang po ng link sa description kung saan ko po siya nabili. So para po sa mga hindi nakakaalam, yung emblem po ay parang mga sticker po siya na medyo makapal. Hindi po siya katulad ng sticker na maninipis. Kumbaga parang mga naka-emboss or nakaangat nga po siya na sticker. So dito sa Honda Click po natin, may emblem po yan ng Honda dito. Ayan, stock na emblem po niya yan. Ito, may stock na emblem din po siya dito. Also dito may parang emblem din po siya. Pero itong mga Honda, ayan, sticker po yan. Tapos yung iba may combi brake dito, yung sa atin natanggal na. So ngayon yung mga idadagdag natin na emblem ay magbibigay po ng dagdag na diin, dagdag angas sa ating mga motor at dagdag na rin na karakteristik nitong si Scarlett natin. Bago po natin siya idikit, isa-isain ko lang yung mga nabili po natin. So ito, set naman po natin itong nabili, itong Click, tas itong 150, itong Honda. So may choices naman, pwedeng yung 125. Tapos itong HRC, so isang set din po yan. Nilalagay po ito sa mga plastic parts ng ating mga motor para hindi po sila masyadong plain or boring tignan. Katulad na lang nitong sa may reserve cover po natin. So kung makikita nyo naman, masyadong plain po yan. Pero may nakahulma na po na box po dyan pero walang nakalagay na sticker. So kaya naman pag nilagay po natin ito at tinignan po natin, hindi na siya boring tignan or hindi na siya masyadong plain. So kahit papano, meron na po siyang design. Yung nakalagay po Honda Click Racing HRC. So parang branding naman ng motor yung ilalagay natin. Pero pwede naman kayo pumili ng iba't ibang design or iba't ibang nakasulat dyan. Nasa inyo naman po. Also dito sa part na to, kung makikita nyo naman yung sensor cover po natin, napaka plain, napaka boring din tignan. So pag tinitignan natin sa likod, parang itim lang siya na plastic, diba? Pero pag nilagyan natin ito, boom, ayun o, ganda na, may design na rin siya. So same design lang naman yung pinili natin, isang set para hindi na magulo tignan yung motor natin, Honda Racing HRC. So dito naman sa airbox po natin, actually may emblem na po siya, ESP, Enhanced Smart Power. Pero kapag nagsawa na po tayo or gusto natin palitan, pwede rin naman po natin palitan. So wala naman po problema sa warranty ng motor po natin yan. Kung sa tingin nyo mas gaganda yung motor nyo sa pagpapalit, edi mas okay. Sa atin, papalitan na po natin siya dahil medyo boring na rin po ito. Nagsasawa na rin po sa emblem natin na to. Though hindi naman po siya pangit, parang mas okay lang na maglagay tayo ng ibang sticker dyan. Para nang sa'yo magkaroon po ng panibagong itsura itong airbox po natin. So tatanggalin natin to mamaya, didikit natin to. So yan, isang set po na bibili ito, may iba't ibang design din. Lagay na lang ako ng link sa description. So bukod dito sa emblem para sa mga plastic, meron din tayong main emblem po natin. So ito, set rin po natin siya nabili. Itong Honda, ilalagay po natin yan dito. Kami po nakikita, ganito rin po yung emblem nila at napakaganda at napakastig para sa ating mga motor. So kabilaan naman po ito, pares-pares po natin siya nabibili. So mamaya pakita ko paano siya idikit. Tapos meron din po tayong Click dito. Ayan. Actually sa mga stock na emblem na mga Click 150, ganito rin po yung emblem po nila pero mas matibay. Ito kasi parang class A lang siya na emblem. Kaya hindi siya ganun katibay katulad ng sa stock ng Click 150. Pero gayon pa man, nasubukan ko na to sa Click 125. Tumatagal naman po siya basta hindi lang po agad matamaan, tsaka maganda po ipagkakadikit. Tatagal naman po yung mga emblem na ganito. So dito po natin banda ilalagay yan, tapos kabilaan po yan, kaya dalawa. Itong 150i di ko sure kung ilalagay ko pa kasi dito rin dapat yan, kaso meron na tayo yung may pakpak which is ito. So hindi na natin ilalagay siguro to. So yung mga ganitong klaseng emblem is nagbibigay ng premium na itsura sa ating mga motor. Kumbaga plain lang siya tignan at napaka-classic lang tignan ng ating mga motor. Wala masyadong nangyayari sa ating mga motor. Hindi siya mukhang chop suey na halo-halo na yung mga design. Napakasimple lang kapag emblem yung nilalagay natin. So dapat pa natin tandaan dito kung may decals na yung inyong mga motor or parang mga sticker katulad ng mga nandito sa mga stock po natin, is kailangan nyo munang tanggalin yan kung gusto nyo maglagay ng emblem. Kasi hindi po pwede maghalo yung emblem at saka decals kasi pangit na po siya tignan. Kung decals lang yan, sticker lang dapat yan.
Kung emblem, dapat puro emblem lang yan para maganda po tignan sa ating mga motor. Mga ganitong style na emblem lang sa motor ay hindi na po bago dahil makikita rin po natin siya sa mga stock na motor tulad ng NMAX. So sa NMAX emblem lang din po siya, wala siyang decals. Sa ADB, sa PCX, so napaka premium lang tignan kapag emblem lang yung nilalagay natin sa motor. So sa paglalagay ng mga ito, napakasimple lang naman, parang ididikit lang po natin. Pero may mga tips po ako sa inyo para mapahaba po natin yung buhay ng emblem po natin at hindi po siya agad matanggal sa motor. Kung natin idikit yung mga emblem na to, make sure po natin na yung surface kung saan po natin siya ididikit ay malinis, hindi po basa, wala po mga wax or pampakintab na nakalagay muna dyan. Kumbaga kailangan plain lang po yung pagdidikitan natin para hindi po dumulas or matanggal yung ilalagay natin at tumagal po siya. So sa part ko, pinunasan ko lang ng basang-basahan tapos ito yung basahan para kakapit po agad yung emblem natin. Yung isa ko pa pong tips, dahil may dikit nga ito, parang may 3M tape siya or double-sided tape dito. Tips ko lang po sa inyo, mas okay na initin po natin yung dikit niya sa likod para mas kapit na kapit po siya sa pagdidikitan po natin. So may choices po tayo na gumamit ng apoy or lighter or pwede rin yung heat gun para mainitan po yung dikit na nakakapit sa likod at kumapit po talaga siya sa ating mga motor. Katulad na lang ng concept ng vinyl, ininitan po natin yung likurang part niya or yung dikit niya. Bukod sa magiging flexible siya, mas nagiging madikit po siya. So ganun lang din po yung concept dito para mas tumagal po yung buhay nitong emblem natin. So unahin na po natin yung dito sa side. So ito yung lalagay natin, yung may pakpak, tas Honda. Kagandahan dito dahil yung mga emblem natin is putol-putol po siya letter by letter. Meron na po siyang dikit sa harap kung saan tinanggal po natin siya sa pinakapapel po niya ay hindi po maghihiwalay yung design. Kumbaga, pag dinikit po natin siya is isahan na lang. Ayan o, kasi putol-putol po yung mga yan, yung H, O, N, pati yung pakpak. Bago natin siya dikit, isukat na natin kung paano yung posisyon ng paglalagay po natin. So sa case ko, nakatuwid yung Honda, nakadiretso lang, so ganyan po natin siya didikit. So initan lang po natin dito. So yan, initan lang natin ng konti. Pag nainitan na, pwede na po natin siyang idikit. So yun yung kagandahan ng may plastic po siya sa harap. So yun, isahang dikit na lang, hindi na natin didikit isa-isa. At naka-stencil na po siya. Bagay, hindi na po magagalaw sa pwesto. So yan, idiin lang po natin bago natin tanggalan yung pinaka-plastic. So nainitan naman po natin, kaya kakapit naman po yan at tatagal. Yun no, ganda ng pagka-pwesto natin. So pantay lang natin yung kabila. Ganyan din dapat yung pwesto ng kabila. Ayan no, ganda. Premium tignan. Yun no. Sheesh. So bago natin dikit to sa kabila, lagay muna natin tong click. So para isang side na yung malalagay natin. So hindi po siya magwawatak-watak. Iyan, posisyon lang po natin. So ganito po yung posisyon po niyan. So medyo i-align ko siya dito sa guhit sa taas. Yung iba dito banda nilalagay. Pero tayo, okay na dito. Initin lang natin yung sticker niya. 3M naman natin yung ginamit dito. So medyo madikit naman po yan. Mainit na. So yun, nilipat natin siya ng pwesto dahil alanganin yung letter K dito. So binabaan natin ng konti. Kasi kukurba siya dito, pwedeng matuklap yung letter K. So inulit na lang natin. Buti na lang nakisama, natanggal pa natin. Pero ngayon, initin ulit natin para dumikit ulit. Pagkatapos sininitan ko pa ng konti para dumikit talaga. So yun, dikit na natin click. Tsaka yung Honda dito sa kabila naman. So yun, nalagay na rin natin. Isunod naman po natin itong mga HRC dito sa mga plastic parts ng motor natin. Ganito, gamit lang tayo ng cutter para matanggal yung lumang emblem po natin. And medyo magaan lang naman. Pag may natirang dikit, punasan natin or lagyan WD-40 para natanggal yung residue.
Then natanggal na yung residue, lagay na natin to. So sakto naman po siya. At kasing size po niya halos itong sa stock. Dikit din naman yung dikit niya. Pero initin pa rin natin. Ayun, sakto. Ganda ng quality niya, parang may glass siya na nakapagitna bago yung pinaka design natin, ano, parang may tempered glass ng konti. Ewan ko kung anong glass yan or acrylic lang. Ayun, malamang acrylic lang to. Kaya naman napaka premium. Ganda tignan, no? Nagre-reflect din siya. So dito naman tayo sa speed sensor cover. Linisan lang natin. So di naman kayo malilito dyan. Itong maliit dito yan. Tapos itong pinakamalaki sa reserve cover. Ayun, saktong-sakto siya. 'Di ba? Naboring itong part na 'to. May design na siya kahit papaano. So ito na yung last natin dito sa reserve cover. Ayun. Ganda. Bigyan ko lang kayo ng montage para ma-appreciate nyo yung mga nilagay po natin. So para po sa pagmamaintain nito, para hindi po siya agad matanggal or mabakbak, wag lang po natin kuskusin agad or pagpagan ng basahan dito sa part ng may emblem po natin. Kasi kapag sumabit po sa basahan yan, pwedeng magkaroon ng time na matuklap na yan at unti-unti mabakbak ng buo. So pag pinagpagan po natin or nilinisan sa part ng mga emblem po natin, make sure na marahan lang, banayad at alalay lang para walang matuklap sa mga ito at tumagal po yung kanyang buhay. Naman po sa pagpili ng kulay ng emblem, kayo na pong bahala, basta mag-match po ng maayos at bumagay po sa pinakulay ng inyong mga motor. Katulad na lang nito kay Scarlett natin, lumitaw po yung mga emblem natin dahil contrast po siya sa red po natin at yung silver. So medyo litaw po siya, medyo angat po yung dating po niya para dito sa motor po natin. At maglalagay na lang din po ng mga link ng nilagay po natin ng mga emblem dito kay Scarlett natin dito sa description. By the way, salamat po pala dahil malapit na po tayo mag 100k subscribers. So basta may naniniwala po sa atin sa pagbibuild natin, sa pagdi-DIY po natin, hindi po tayo titikil sa paggawa ng mga ganitong klaseng video. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Dagdag angas paglalagay ng emblem dito kay Scarlett natin. Ang ganda, oh. Bye bye.